So, kanina po yung pangalawang hearing ng komite ni Rodante Marcoleta, yung Senate Blue Ribbon Committee, pangalawa ng hearing kanina. Pangalawa ng hearing tungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Nung unang hearing, kinumentaryohan na, nagkomentaryo si Karen Davila, napikon nga, nagalit nga, itong si Marcoleta. Kasi nagkomentaryo si Karen Davila, sabi ni Karen Davila, ang ang pinapatawag lang naman yung mga contractors, mga kontratista, at saka mga DPWH, mga COA, pero ang dapat na imbestigahan at dapat lumabas diyan yung mga yung mga senador, yung mga kongresista. Sila yung mga proponent. Sila yung mga proponents ng mga project na yan. Sila ang dapat imbestigahan at sila ang dapat mapanagot diyan. Siyempre, dapat mapanagot yung mga kontratista. Siyempre, dapat mapanagot yung mga officials ng DPWH, yung mga COA na kasabwat. Dapat mapanagot. Pero sabi ni Karen Davila, yung mga politiko paano? Sino mag-iimbestiga sa mga politiko? Ipatawag kaya ng komite ni Marcoleta? Galit si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, nagsisimula pa lang ang hearing, unang hearing pa lang kung ano-ano ng komentaryo mo. Wala kang kukote, wala kang ulo. Ganon yung pagkakasabi ni Marcoleta kontra kay Karen Davila. Masyadong ininsulto si Karen Davila. Pero mga kabunyog, sige, pangalawang hearing na ngayon, Rodante Marcoleta. Pangalawang hearing mo na. Mayroon ka man lang bang nabanggit na politiko? Mayroon man lamang bang lumalabas na pangalan ng politiko na posibleng nasasangkot, imbelto o kasabwat diyan sa mga flood control project anomalies na yan? O sige nga, kung doon sa una, sabi mo, una pa lang naman na hearing kaya hindi pa dapat hanapan. O ito pangalawang hearing na. Mayroon man lamang bang kayo mga kabunyog? Kayo mga kabunyog, may nakita ba kayo? May nakita ba kayo o may narinig man lamang ba kayong pangalan ng politiko? Ano sa tingin nyo? May nakita man lamang ba kayo? O may narinig ba kayo na pangalan ng politiko na nababanggit? Mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan eh? Totoo yun. Yung mga pinatawag doon ng mga contractors, mga kontratista, talaga naman dapat mapanagot yun. Yung pinatawag doon ng mga official ng DPWH, dapat din talaga managot yun. Yung mga COA, managot din. Pero yung mga politiko, paano? Alangan naman, itong unang tanong. Sino ang naglagay ng project doon sa mga probinsya? Yung mga flood control na yan, kaninong proposal yan? Yun muna. Kaninong proposal yan? Yung Bulacan halimbawa, linagyan ng ganitong halaga ng flood control projects, 52 billion. Yung Camarines Sur, linagyan ng ganito. Malalagyan ba yan ng projects nang walang proponent? Walang nag-propose? Walang nagplano niyan? Sino ngayon ang nagplano niyan? Sino ngayon ang naglagay ng budget na yan? Kasi yung naglagay ng budget na yan ay may plano na makinabang sa budget na linagay niya dyan. Di ba? Bakit yung mga kongresista nag-aagawan sa mga pondo? Bakit nagdidiskusyon sila? Kasi yung isang kongresista gusto niya, halimbawa ngayon, actually, hindi man aminin ng mga kongresista at mga senador, lumalabas naman ang pangalan nila eh. Halimbawa si Chis Escudero. Mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Chis Escudero. Sino ang nagbigay ng 30 million sa campaign funds ni Chis Escudero noong 2022? Si Lawrence Lubiano. Kanina, nandun si Lawrence Lubiano. Yung Centerways Construction, nandun kanina. Natanong man lamang ba si Lawrence Lubiano tungkol sa, ikaw ba si Lawrence Lubiano? Nagbigay ka ba ng 30 million sa campaign funds ni Senator Chis Escudero? Mayroon bang nagtanong na ganon? May nagtanong bang ganon? Sige nga. Nandun si Nandun kanina si Lawrence Lubiano.
Yung Centerways Construction, nandun kanina. Wala, hindi tinanong. Oh, 'di ba? Si Diskaya, anong tinanong sa kanya? Tungkol dun sa mga kotse niya, luxury cars, tungkol dun sa mga siyam na kumpanya niya. Okay, tama naman yun. Pero ang tanong, bakit hindi tinanong kay Diskaya? Paano nyo po ba nakuha yung projects na yan? Paano nyo nakuha? Wala po ba kayong kausap na senador o kongresista na nagbigay sa inyo ng projects na yan? Okay, sabihin pa nating hindi aminin ni Diskaya na mayroon siyang kausap na senador o congressman. Sabihin pa natin. Pero halimbawa yung si Lubiano, bakit hindi tinanong kanina? Bakit hindi tinanong kanina? Ha? Dahil ba ayaw nila Marcoleta na madawit si Chis Escudero? Oh. 'Di ba? Nandun si Lawrence Lubiano kanina eh. Pero hindi nila tinanong, pinoprotektahan ba nila si Chis? Ha? Oh. Kanina walang nagtanong kay Lawrence Lubiano. Ay taga Sorsogon 'yun. Taga Sorsogon 'yun. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. O yan. Yan yung mga dapat na ano pa doon ang dapat na tinanong? Ay di ba nandun yung DPWH ng Bulacan, yung district engineer si Henry Alcantara? Kung tinanong nila yung pagkasino, okay, pagkasino. Pero hindi ba nila tinanong? Mayroong video eh. Dapat pinakita yung video. Dapat pinakita yung video na sabi ni Alcantara, lagi pong tinatanong sa akin ni Senador ni Senador Villanueva, Joel Villanueva, magkano pa bang kulang natin sa pundo dyan? Ibig bang sabihin yan, pinupunduhan ni Senador Villanueva ang mga projects mo dyan sa Bulacan? Ikaw bilang district engineer? Yun mga ganun yung mga tanong. Kilala mo ba si Senador Joel Villanueva? Kilala mo ba ang mga Villanueva? Dapat tinanong yun doon kay Alcantara. Hindi ba nakikialam sa mga projects mo sa Bulacan si Joel Villanueva? Ipakita yung video na nandun si Marcoleta ay si Villanueva at saka si Alcantara. Pwede niya bang ma-deny pa yon? Wala. Ang malinaw dito, ang idinidiin talaga nila mga contractors, mga kontratista. Ang idinidiin talaga nila mga DPWH. Ang dinidiin talaga nila mga pati kuwa. Pero ang tanong, paano yung mga politiko? Wala. So ang mangyayari sa investigasyon na yan, yun na yung ayaw natin sa ganyan. Kaya nga tinutulak talaga natin independent commission. Independent commission na mag-iimbestiga. Kasi yung independent commission, pati senador, pati kongresista, mahahagip. Hahagipin ang investigasyon itong independent commission na to. Pero kung Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, katulad nga kanina, tinatanong ko nga, tinanong ba si Lawrence Lubiano kung nag-donate nga siya ng 30 million? Bakit nag-donate siya kay Chis Escudero ng 30 million? Kaano-ano niya si Chis Escudero? May mga projects ba siya sa Sorsogon? Sinong nagbigay sa kanya ng mga projects na yon? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga dapat na lumitaw sana sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Ay, mga kabunyog, wala yan. Hindi iimbestigahan ng Senado ang sarili nilang mga kasamahan. Hindi iimbestigahan ng Kamara ang sarili nilang mga kasamahan. Independent body lang talaga, independent commission. Sige nga. Sinong mga nandun? Sinong pinagalitan ni Marcoleta? Yung COA. Sinong pinagalitan ni Jinggoy? Sinong pinagalitan ni JB Ejercito? Yung engineer ng DPWH. Ano yan eh? Sinong pinagalitan ni Jinggoy? Si Diskaya. Sinong pinagalitan ni Joel Villanueva? Yung Wawaw Brothers.
Pero ang mga politiko, mayroon ba? Mayroon bang napapangalanan? Wala yan. Kaya, actually, malungkot yung ano na yan. Walang lumalabas na ano. Pero alam naman natin na yung mga contractors na yan na nandun, may mga politikong amo yun eh. May mga politiko dyan. Sila, yung mga politiko ang nasa likod ng mga contractors na yan. Kaya lang, hindi lumalabas. Anong klaseng investigasyon yan kung hindi lumabas yan? Sino ba ang mga congressman at senador? Yan sana yung yun sana yung dapat na na lumabas diyan. Kaya lang wala. Napaka yung na yan, yung wala tayong maaasahan. Kaya yung sinasabi ni Karen Davila, yung sinasabi ni Karen Davila kay Marcoleta, sana Senator Marcoleta, mayroon ka man lang imbestigahan na senador o kaya kongresista. Tama naman yung sinabi ni Davila eh. Pero anong sabi ni Marcoleta? Wag hinuhusgahan mo ako, maghintay ka. Unang araw pa lang yan ng hearing o kaya lang sa pangalawang hearing. Dapat tinatanong eh. Matanong nga namin kayo. Nakuha nyo ba yung mga projects na yan na kayo lang? Sinong nagbigay sa inyo niyan? Bakit sa inyo binigayan? Wala kayong connections? Sasabihin nila dyan, wala. O kaya ngayon, itong mga senador na to, tumatakbo sa eleksyon yung mga senador na yan. Yung mga senador na yan, sinusuportahan ng mga kontratista ang kanilang kampanya. Kapalit niyan, bibigyan mo din sila ng proyekto. Halimbawa yung Lawrence Lubiano na yon na nagbigay kay Chis Escudero ng campaign funds. Bibigyan niya yun ng proyekto. Yun ang kapalit niyan. Bibigyan niya yun. Ngayon, ang problema, kapag kasi ang pinarusahan lang natin yung mga kontratista, DPWH, incomplete. Kaya nga itong ating paglilinis ng korupsyon ngayon sa Pilipinas, mahirap paniwalaan. Talaga bang desisyonado na linisin na natin ang korupsyon? Ay kailangan, kung ganyan ang gusto nating mangyari, masagasaan na ang masagasaan. Tingnan nyo sa Indonesia ngayon. Tingnan nyo ang Indonesia. Wala. Talagang galit ang mga tao, lalo na't mga estudyante, kabataan. Linusob yung regional parliament, yung building ng regional parliament. Anong ginawa? Sinunog. Sinunog ng mga Indonesian protesters. Yung mga bahay ng mga politiko, niluting, pinasok. Anong nangyari? Napilitan ng presidente, napilitan yung mga miyembro ng parlamento na yung mga perks nila na ini-enjoy, yung mga matataas nilang allowances, yung pagbiyahe nila sa ibang bansa, pinatigil para matigil ang galit ng taong bayan. Kasi mga politiko naman talaga. Pag pinag-usapan natin ang korupsyon, ang punot dulo niyan, politiko. Itong mga contractors na to, tao ng politiko yan. Kung hindi man tao ng politiko yan, nanginginabang yan sa mga pundong binibigay ng politiko, sa mga projects na binibigay ng politiko. Kaya lahat sila nabibigyan, naaambunan, hindi pala ambon, o talagang inaabot kung sapay. Yan yung totoo dyan. Kaya wala. Kailangan na, bilisan na yung pagbubuo ng independent commission na sinasabi ni PBBM. Yan na yun. Yan yung magiging totoo. Pwedeng ilagay dyan sa independent commission na yan si dating ombudsman, dating Associate Justice ng Korte Suprema, Conchita Carpio Morales. Pwede ring isama dyan si dating DPWH Secretary Babe Singson. Pwedeng isama dyan sila Heidi Mendoza. Okay. May dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. May dating DPWH Secretary,
Babe Singson. May dating COA, COA chairperson, si Heidi Mendoza. May dating galing sa Department of Finance, si Cielo Magno. Yun ang mga dapat yan. Yan ang mga dapat maging member ng Independent Commission. Di ba? Mga kabunyog. May galing din sa mga progresibong grupo. Pwede diyan si Franz Castro, pwedeng isama diyan. Pwedeng si Teddy Casino. Di ba? Pwedeng si David De Angelo ng Bunyog. Maganda 'yan. Yan yung mga dapat na mag-imbestiga diyan. Si Torre, baka magandang isama na diyan si Torre. Di ba? Kasi si Torre yung gi-imbestiga. Yan yun, dapat ganun. Pagka ganon, medyo may makikita tayong direksyon o mapapanagot. Pero ngayon, wala eh. Talagang lang yan. Kontraktor, DPWH, COA, yan ang ipapatawag dyan. Lang yan mga senador na yan. Magmamagaling. Pero ang totoo niyan, kahit sila naman, alam naman ng mga senador na yan ang kalakaran sa mga projects na yan. Alam na. Kahit si Marcoleta, alam niya yan. Alam yan. Kaya lang, nagdadramahan pa yung mga yan. Kunwari, galit sila, galit yun. Mahirap. Mahirap paniwalaan yan. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.